Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. So komentaryon lang po natin itong, reaksyonan lang po natin itong interview ni Congressman Ridon regarding doon sa impeachment trial ni BP Sara. Kasi nga po, tumakbo si Atty. Torion at saka si BP Sara doon sa Supreme Court, mga kababayan. Pakinggan lang po natin siya. Una sa lahat po, ito po ay panlilinlang at pagsisinungaling na naman po sa harap po ng Korte Suprema at sa publiko. Kasi una sa lahat, hindi totoo na wala hong valid referral. Kasi nakita ho ng publiko, nakita ho ng bayan na ang plenaryo po mismo ng Kongreso nag-refer sa House Justice Committee nung po 4 na impeachment complaints, no? Ibig sabihin, hindi po yan House Speaker, hindi po yan Committee on Rules. So doon pa lamang po. Yun nga po, mga kababayan, kasi 4 po na complain yan. Yung dalawa, 1 and 2, binasura po nila. Anong buwan po ba pinail yun? February 2, mga kababayan. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, pwede kayo mag-file ng impeachment complaint February 6, mga kababayan. Yung 3 and 4, pinail po yun ng February 9, mga kababayan. So, yun po yung dalawa po, 1 and 2, binasura po nila yun, mga kababayan. Bakit? Kasi doon po, nalabag na po ang 1-year rule ban, mga kababayan. Kasalanan din po nila, bakit ba sila atat na mag-file ng impeachment complaint laban kay BP Sara? Mayroon naman po, February 2, imagine February 2. Samantala, February 5, ilang araw na lang, mga kababayan. Hindi pa sila nakapagpigil at pinail pa talaga nila ng February 2. At pwede naman, sila din na may kasalanan nito, mga kababayan. Bakit tatakbo kikwestiyonin talaga ni BP Sara yan at ang mga abogado na kaalyado niya, mga kababayan. Bakit? Karapatan po kasi, hindi po natatakot si BP Sara, mga kababayan. Karapatan po ni BP Sara na tumakbo ng Korte Suprema para questionin ang naging galawan ng Justice Committee, mga kababayan. Yun po yung totoo dyan. Hindi po na sinasabi lang ni BP Sara dahil natatakot siya. Hindi po, mga kababayan. Hindi po natatakot si BP Sara. In fact, ang sabi nga po ni BP Sara dyan, 3 years na silang handa dyan. Since 2023 pa. Doon po, mga kababayan. Tapos, si BP Sara na panilin lang sa Supreme Court ang ginagawa niya? Hindi po. Karapatan po ng isang ordinaryong tao, presidente ka man, vice-presidente ka man, o ikaw yung pinakamayaman dito sa Pilipinas o pinakamahirap man, karapatan mo pong tumakbo ng Korte Suprema, mga kababayan. Pag nalabag na ang karapatan mo, mga kababayan. Wala akong pinipili ang Korte Suprema. Nagkataon lang, vice-presidente ito, kaya masyadong maingay sa media, mga kababayan. Pakinggan na po natin si Congressman Ridon, mga kababayan. Yung pinakabago at sinasabi nilang pinakamalakas na batayan, nakabatay sa kasinungalingan, nakabatay po sa panlilinlang sa Korte Suprema at sa atin pong mga kababayan. Hindi po panilin lang, Congressman Ridon. Ang panilin lang po, yung pangalawang yung pong hindi alam ng tao, kasi paano po nilinlang ni BP Sara ang Korte Suprema? Sige nga po. Kasi ayon sa inyo, sufficient and substance informed na yan. Bakit ayaw nyo pa ba dalhin sa plenaryo at gusto nyo pa magkaroon ng mini trial dyan? Diba po? Bakit nyo kailangan magkaroon ng mini trial? Pinatawag nyo lahat si Madriaga, yung witness, lahat ng dokumento na ayon kay Rufus Rodriguez, Congressman Rufus Rodriguez, na the biggest expedition ang gagawin ninyo, mga kababayan. Kasi nga po, alam niyo na wala kayong matibay na ebidensya laban kay BP Sara. Kaya nga sinusupinan nyo yung dokumento niya at pinasasagot niyo siya para mapag-aralan ninyo kung ano yung gagawin ninyo.
Di ba po? Ay ang matalinong si BP Sara, hindi sumasagot, ayaw mo pumunta dyan kasi karapatan din naman po niya. Nasa saligang batas din po yun, Congressman Redon. Hindi po siya natatakot. Kung ayon ninyo, sinasabi ninyo na natatakot si BP Sara, hindi po. Karapatan po niya yon, mga kababayan. Di ba po? Ituloy lang natin si Congressman Redon, mga kababayan. Pangalawang panlilinlang na naman po sa mga kababayan po natin yun. Kasi una sa lahat, yung pong one-year bar rule, umiira lang po yun. Pagka po meron na pong referral mula sa plenaryo papunta po sa House Committee on Justice. Yung sinasabi ho nila, dapat daw po, nung pong linaglag, yung pong Castro complaint at nung nag-withdraw daw po yung D-complaint, pumatak na daw ho yung one-year bar rule. Basahin ho nila ulit yung pong Kasi nga po, bakit nga kasi pinail nyo ng February 10? February 2, mga kababayan. Ay ayon sa Korte Suprema, February 6 pwede na kayo mag-file. 2026. Bakit pinail nyo ng February 2, 2026? Kaya nga po kini-question. Kasi kayo din ang may kasalanan eh. Kasi atat na atat kayo, tanggap kayo ng complaint. Tapos bigla yung may mga endorsement naman ng mga congressman, ba't hindi rin nag-iisip, bakit nga kailangan February 2? Hindi ko alam kung sobrang talino siguro nito mga congressman natin, bakit nga naman kailangan nila sa February 2 ay pwede naman sila mag-file ng February 6? Bakit yung kaila Dilema na in-endorse February 9? Din ang kinuha nila kasi alam nila na hindi nalabag sa batas yung 1-year roll ban, mga kababayan. Nabubulol na po ako. Ulit-ulit po kasi ito si Congressman Redon eh. Bakit? Kasi pinisipilit nilang sinasabi na natatakot daw si BP Sara. Hindi po natatakot si BP Sara, mga kababayan. Ang inaano lang ni BP Sara, karapatan niya po questionin kung mayroon siyang legal na remedy. Ayun nga, kasi kung wala talaga kayong gagawing hocus-pocus dyan para babuyin dyan si BP Sara sa Kongreso, kung talagang sufficient and substance informed na yung complaint na yan, ipasa niyo na sa plenaryo para pagbutuhan na. Bakit kasi gusto niyo pa magkaroon ng mini trial? Wala naman po sa saligang batas dyan. Ang karapatan po na magkaroon ng trial ay ang Senado lang, wala ho sa Kongreso. Yun po, mga kababayan. Kaya wag ho tayong paninlang dito. Hindi po natatakot si BP Sara. Nilalagay lang ni BP Sara sa tama ang procedure na ginagawa ng mali ng congressman na ito. Mga Justice Committee ng congressman, mga kababayan. Ayon nga mismo kay Rufus Rodriguez na mali itong ginagawa natin. Ito yung pinakamalaking fishing expedition na gagawin natin. Kasi kung talagang may matibay kayong ebidensya laban kay BP Sara, isampan nyo na sa plenaryo yan, pagbutuhan ninyo at dalhin nyo na sa Senado. Doon magkakaroon ng trial. Bakit kasi ayaw nyo pandalin sa Bakit gusto pa magkaroon ng trial dyan sa mini trial dyan sa Kongreso, mga kababayan? Bakit? May plano silang babuyin dyan si BP Sara. Tuloy lang natin si Congressman Redon. jurisprudence nung pong Duterte ng Gutierrez. Ang one-year bar, umiira lang po pagka meron na pong referral to the House Committee on Justice. And more importantly, nandun po sa Duterte Supreme Court decision and resolution, yung pong House Committee on Justice po talaga, yung meron pong kapangyarihan para magtakda, magtiyak, magbasura, at magpatuloy po ng mga maayos po na impeachment complaint. So, kung yun po yung teorya ho nila. Kasi nga po, bakit nga po, pag tinanggap mo po na ng Justice ng Secretary General yan, doon sa Kongreso, tapos ibinigay ng Secretary General doon sa Speaker, pasok na po yun, doon na po nag-umpisa yung bilang, hindi po sa Justice Committee, kag Congressman Redon. Doon po, pag tinanggap po ng Speaker yan at pinasa na ng Secretary General ng Kongreso, doon na po yan mag-uumpisa yung 1-year roll ban. Pag tinanggap na po ng Secretary General, yan po ang nakalagay yata sa saligang batas, mga kababayan. Ngayon, bakit February 2 kasi nag-file? Karapatan po kasi, hindi po natatakot. Karapatan po ni BP Sara na tumakbo ng Korte Suprema kasi nga po ang Korte Suprema ang final arbiter. Di ba po? Kasi itong mga congressman na ito, alam naman po natin ang mga aso lahat ito ni BBM at ni Martin Romualdez. Di ba po? Yun po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Ngayon, pinipilit lang po nilang babuyin
para ipatawag yung mga witness dyan, yung mga dokumento ni BP Sara para pag-usapan yan, para gurgurin. Kasi alam naman po natin na wala silang matibay na ebidensya. Gusto lang nila makuha yung certified true copy ng SALN kasi nga yung pinapakita nila yung mga bank account na di umano na galing naman kay Trillanes at dinidinay naman ng AMLAC doon sa Quadcom. Di ba po, mga kababayan? Kaya nga po, sabi nga ni Rufus Rodriguez, pinakamalaking phishing expedition itong gagawin natin. Nakakaya na kayo, mga congressman dyan. Ano ba talaga? Kung gusto niyo po talagang matibay ng ebidensya niyo, yun naman lagi ang bukang bibig ninyo, matibay ng ang ebidensya ninyo, ipasa niyo na sa plenaryo yan at dalhin na doon sa Senado para doon na mag-umpisa ang trial. Hindi naman po natatakot si BP Sara. Doon po kayo magbakbakan ng ebidensya. Ay ngayon parang nagpipising expedition pa lang kayo sa ebidensya. Yun po ang nakakalungkot. Hindi ko lang alam, baka mamaya may hinihintay pa kayo. Balita ko dyan, mukhang may mga malita yatang bawat hearing dyan. Di umano. Kaya nyo pinapatagal, mga kababayan. Baka naghihintay kayo ng ano dyan. Alam naman kung ano pang hinihintay ninyo. Di ba po, mga kababayan? Kaya po, pinit nilang ipinapatagal ang hearing dyan sa Senado. Sa Kongreso, mga kababayan. Kaya nakakalungkot po na parang pinapalabas nila rito na natatakot si BP Sara. Karapatan po, kahit isang pinakamahirap na tao at pinakapangyarihan na tao dito sa buong Pilipinas, karapatan po niya lumapit sa Korte Suprema pag nalalabag na ang kanyang karapatan. Kasi ang Korte Suprema po ang final arbiter. Siya po. Ngayon, kung doon sa Korte Suprema, dininay siya, ay di tuloy ang hearing, ituloy ang pag-aristo, kung ano man yung ano dyan, yun po yun ang katotohanan. Hindi po natatakot si BP Sara. Dalhin nyo na kasi yan sa plenaryo at pagbutuhan na ninyo. Bakit ba ninyo pinapatagal pa yan? Di ba po? Hindi po natatakot. Padali na ninyo yan. Ang dami nyo namang sat-sat dyan. Gusto nyo pa magkaroon ng hearing-hearing dyan. Wala naman kayong karapatan ng mini trial. Di ba po? Wala kayong karapatan mag-mini trial dyan. Kung talagang matibay ang inyong mga ebidensya, ipadala na ninyo sa plenaryo yan at pagbutuan na ninyo at para madala na sa Senado yan. Ang titigas naman ng mga mukha ninyo dyan. Baka naghihintay pa ba kayo? Bawat kasi napapansin ko dyan sa Justice Committee, kumpleto Ricardos yung mga aso. Hindi kaya may pangako na naman. Magkano kaya ang ano dyan? Pangako sa kanila bawat hearing dyan sa Justice Committee. Kasi laging kumpleto eh. Di ba po? Una pa pa siya laging kumpleto. Umaabot ng 50 mahigit, mga kababayan, ang mga congressman nandun. Meron kayang ano yan? May mga dumarating kaya mga mali-malita dyan sa Kongreso, mga kababayan? O naka-advance na yung mga mali-malita dyan? Yun po, mga kababayan. Baka, yun ang, kaya kung papansinin nyo po, kumpleto Ricardos po ang mga congressman dyan. Buo po, lahat ng Justice Committee membro, nandyan po lahat. Bakit? Baka, mayroon nga pong malita umiikot dyan, mga kababayan. Di ba po? Yan ang nakakalungkot dyan. Kaya pinipilit po nilang papuntahin dyan si BP Sara kasi gusto nilang babuyin dyan, mga kababayan. Kasi ayon nga kay Rufus, wala kayo, hindi naman kasama sa complaint yan. Bakit isusupinan nyo mga dokumento na yan? Di ba po? Kung ano lang yung nasa reklamo, yun lang ang isupinan ninyo. Mga ugok. Mga hayop kayo. Ang dami-dami ng problema dito sa Pilipinas. Hindi na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain, gasolina, gas, LPG. Kayo, puro kayo impeachment. Mga hayop kayo. Mga putang ina ninyo. Mga congressman kayo, mga ulol kayo dyan. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Puro kayo impeachment, puro kayo impeachment. Hindi nyo na inikaso yung problema ng bayan. Mga hayop kayo. Mamatay na kayong lahat. Hayop kayo dyan, mga kababayan. Diba po? Nakakainit po ng ulo, mga kababayan, sa totoo lang. Yun lang po ang ating, mga kababayan. Kasi puro impeachment, ang dami ng problema ng bayan.
Hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Lahat ay totoo, katotohanan kahit sino ka pa. Pag mali ka babanatan.